Apektado na rin ang oil spill sa Bataan, ang kabuhayan ng ilang nagtitinda ng isda at iba pang seafood dito sa Metro Manila. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Susan, umaaray na ang ilang tindera ng isda dito sa Marikina Public Market dahil sa epekto ng magkasunod na oil spill sa Bataan sa kanilang kabuhayan. Napipilitan na raw silang magtinda ng isda ngayon sa mas mababang presyo kahit ang ilan dito nahuhuli sa mas malalayong lugar sa Manila Bay. Bukod sa mga mangingisda, apektado rin daw ang mga nagtitinda ng isda sa ilang palengke sa Metro Manila nang nangyaring oil spill sa Bataan. Matumal na raw ang bentahan, sabi ng mga nagtitinda sa Marikina Public Market. Dati minsan naka 7,000 kami, ngayon hirap na. Minsan 4,000, 3,000. Kukuha sila ng 2 kilo, minsan kalahati na lang. Yung lulutuin na lang sa isang araw. Sobrang tumal nga eh. Halimbawa, nakakabenta ka ng 5,000, ngayon hindi ka makakabenta ng 2,000. Napipilitan kami magbenta ng mas mura, mas mababa kasi pag hindi mo ibibenta, mabubulok naman yung paninda namin. Marami na raw kasing mamimili ang umiiwas muna sa pagkain ng isda kasunod ng oil spill, gaya ni Nanay Guy na may-ari ng karinderya. Ang bangus po, dati umu-order ako ngayon Biyernes, may munggo. Hindi muna ako umu-order. Pati isda po, hindi din ako bumibili dahil nga may langis na tumatagas. Kaya umiiwas talaga kami. Siyempre, nakakatakot. Baka kami magkasakit pa. Dito sa Marikina, ang kada kilo ng bangus nasa 240 pesos na lang mula sa dating 300 pesos. Ang galunggong mabibili sa 260 pesos na dati ay 300 pesos kada kilo. 100 piso naman ang ibinaba ng kada kilo ng maya-maya na ngayon ay 400 pesos. Abot naman sa 150 pesos ang bawas sa dating presyo ng tuna na ibinebenta na lang ngayon ng 300 pesos. Habang ang pampano bumaba ng 50 pesos kada kilo na 400 pesos na lang ngayon. Di naman gumalaw ang presyo ng kada kilo ng tilapia na nasa 120 to 160 pesos at lapu-lapu na nasa 500 pesos. Susan, hiling ng mga nagtitinda na sana raw ay makapaglabas ng advisory tungkol sa mga lugar na apektado ng oil spill. Nang sa gayon, magkaroon ng gabay ang mga mamimili. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.